pag inatake mo at yung kaban ng bayan, that is one, kami nga kinukonsider nga namin yan pag-atake sa kaban ng bayan, National Treasury as one major crime, the mother of all crimes, even mas mabigat sa illegal drugs. Kasi ang pag-atake sa kaban ng bayan, lahat tayo may tama, no? From the poor to the poorest, from the rich to the poor, middle class, lahat tayo maapektuhan because of that kind of corruption, yung pag-atake sa kaban ng bayan. Sir Boy, yung Department of Justice, nabanggit mo din na kanina, meron po silang plano yung isusulong yung pag-amyenda nga dito sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at nakatakda rin sila na magsagawa ng Drug Summit by next year, 2002 pa, itong RA 9165. Kung kayo po ang tatanungin, ano po yung dapat na pagbabago ukol dito? How about yung parusa naman natin? Needed na ba na mas mabigat? At yung nabanggit mo rin, yung tawag nito, yung sa proseso, nabanggit nga ni Attorney Harry Roque one time na doon minsan nagkakaroon ng technical kahit na totoo na talagang siya isangkot sa illegal na droga, pero alam mo naman yung mga ibang mga abogado magaling din maghanap ng lusot doon sa mismong batas na inate-technical na babasura po yung kaso. Kung kayo po yung tatanungin, ano ba ang mga pag-amyenda na dapat isulong po para sa Comprehensive Dangerous Drugs Act natin? Siguro yung unang gawin dyan, yung penalty, lalo na pag yung mga small time lang, street level, tapos maliliit lang yung amount na nakukuha, yun dapat, mapag-aralan mabuti. That's number one, to decongest, no? At baka kailangan lang rehabilitation. Yun, yung pagbabago. At may mga certain drugs na dapat should be included na wala pa sa dangerous drugs ngayon, at meron namang dapat yung few amounts, no? Parang yung sa marijuana, dapat hindi masyadong harsh ang doon hindi masyadong mabigat ang sana mapag-aralan din nila yon. At kasi ngayon maraming mga sa drug cases, maraming nakakulong sa city jails, pending trial, awaiting judgment, na kaya nga punong-puno ang mga natin, korte, punong-puno rin ang korte sa mga cases, at punong-puno rin ng city jails, at it is causing congestion. Yun ang mga nakikita natin dito. So siguro nga it's about time na aralin nila ano ba yung new drugs din that should be also dangerous na ma-include dito sa new comprehensive drug law na binubuo nila. So yun, it's all about, ayun nga, again, in relation, nabanggit po rin, na yung nadidismiss na technical, simply because walang guidance ng mga legal bright minds coming from the prosecutor. Kaya nga, they should work together magtutulungan sila, maging team sila, hindi yung sila mismo nagkakaroon ng pag-aatalo, pag-aaway. Yun ang napansin namin noon fiscal, saka pulis. Kaya nangyayari, dinidismiss pa lang sa prosecutor's level pa lang, nadidismiss na, hindi na sumasampa. Then I attended that yung initiative na yan, yung case build-up na tinatawag. BACC submitted a position paper regarding, mahaba yun mga siguro 25 pages yung sinabit namin. Ayun. Sir Boy, kasama po sa advocacy ng VICC, bukod po sa against crime, matik corruption. This year po, nanawagan si former President Duterte sa House of Representatives to open their books sa publiko kung paano po nagagastos, especially po yung kanilang MOOE funds. Ano po ang masasabi po ninyo dahil meron po tayong umiiral na concurrent resolution number 10 by way na ang liquidation po by way of certification lang, not official receipts, yung expenses diyan po sa Senate at sa House. Ano po masasabi po ninyo, sir? So, basta ang BACC kasi is always for truth, katotohanan, at accountability rin.
So pag may mga flaws, ah, may mga butas na nakikita natin, may merong kulay ng korupsyon, dapat ano yun talaga, no? Matutukan, mabantayan. Though hindi lang ako masyadong ah, ah, well versed do sa na ano no yung nabanggit mo, but then ang basically kami sa VACC, magbabantay kami talaga diyan for truth and transparency, dahil lang syempre part yan ng national treasury. Again, pag inatake mo at yung kaban ng bayan, that is one, kami nga kinukonsider nga namin yan pag-atake sa kaban ng bayan, national treasury, as one major crime, the mother of all crimes, even mas mabigat sa illegal drugs. Kasi ang pag-atake sa kaban ng bayan, lahat tayo may tama, no? From the poor to the poorest, from the rich to the poor, middle class, lahat tayo maapektuhan because of that kind of corruption, yung pag-atake sa kaban ng bayan. Pero sir, agree po ba kayo na sa kabuuan ng public spending, public trust sa buong pamahalaan, dapat ba na ang liquidation po natin by certification o by official receipts? Dapat official receipts para it will be put into writing, di ba? Yun ang dapat official. Dahil sa Amerika, yung kanilang din doon talagang liquidated. Resibo. Kita mo yung saan napupunta yung Itemized. considering yan ay pera ng taong bayan. Kumbaga pinagkatiwala lang sa kanila dahil sila yung nagbabudget at sila yung mga ahensya ng gobyerno, yun yung gagastos, dapat papunta doon sa paggagastosan talaga. Pero Sir Boy, huli na lang, para sa 2024, ano po ang inyong New Year's resolution pagdating sa paglaban sa kriminalidad, sa illegal na droga at sa korupsyon? Siguro New Year's wish na lang, no? Hindi resolution. Ang wish namin is, again, yung 5 pillars ng criminal justice will be stronger, maging malakas, no? Umpisahan po natin doon sa prosecution, yung mga piskal. Dapat walang bahid ng korupsyon sa prosecution. At pangalawa po, yung isang haligi ng justice system natin, yung law enforcement agency, lalo na yung PNP, no? At sana ang wish namin dito yung mga police procedural operations nila, procedures should be based on dun sa doctrine na to serve and protect the Filipino people, the people. At yung mga law enforcement na dapat hindi sila na-involved sa lahat ng major crimes na kung minsan lagi masasabi nga natin, police na naman. So pagdating naman sa all levels ng court, mga korte, yung yung dapat walang bahid, yung mga decision niya should always be based on merits ng kaso at hindi na i-influensyahan ng any political third party, no? Katulad ng mga local government officials. At yun, and also sa penology, yung pang-apat, no, na haligi ng criminal justice, na dapat yung mga mapatakbo na maayos doon, walang corruption, walang VIP treatment, wala yung nakikita natin nakakagamit ng cellphone, lahat ng pinagbabawal doon, at dapat yun strictly ma-implement. And also again doon sa community natin, dapat it's about time na talagang lahat tayo magtulong-tulungan, from the grassroots, barangay level up to the executive. Yun ang wish natin, para this is for the Filipino people and for the nation. Para yun ang wish natin, para yung mission and vision na din ng VACC, which is against crime and corruption, somehow doon ma-in place at matupad.